Ebanghelyo ay siyang kaligtasan ng lahat ng mga tao. Kaya sino man na tumatalim sa Ebanghelyo, gagantihan na yun. Nandun sa Tesalonica, pangalawang Tesalonica, 1. Sige. Kaya pinag-aralan din Ebanghelyo, dahil yan ang unang ginawa ni Jesus. Sige. Kalawang Tesalonica 1:7. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagkaparirito siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisimpalataya sa araw na iyon, sapagkat ang aming patuto sa inyo ay pinaniwalaan. Pagkaparirito siya iluluwalhatiin ng kanyang mga banal. Sino yung kanyang mga banal? Lahat na tinawagan ay mabanalin. Paano maluwalhati ang Panginoon sa kanyang mga banal kung ang kanyang mga banal ay sumisira sa kanya? So, huwag natin sisirain ang karangalan ng ating Panginoon, kundi itanyag natin siya. Dahil yan ang gusto ng Diyos. Pedro 2:9. Unang Pedro 2:9. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag-ilalas na kaliwanagan. Hindi ba kayo lahat ay tinawagan? Sino itanyag ninyo? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay Kristo Jesus, para ang kaharian ng langit ay kilalanin na. Pag nakilala ng kaharian ng langit ay matupad na yung hula ni Isaiah 60. Isaiah 60. Ikaw ay bumangon, kayo ay bumangon, sumilang kayo, sapagkat ang ating liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa atin. Sino yung liwanag na dumating? Sa ating kapanahonan, noong kapanahonan niya, siya si Jesus. Sa ating kapanahonan. Ikaw po. Alam niyo pala eh. Talaga pag naliwanagan kayo, o malabo pa rin. Nagliwanag pa talaga yung ilaw ko. Opo. Bakit hindi kayo magliwanag? Gaya na sinabi ni Jesus. Doon sa Matthew 5:16. Mateo 5:16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhati ng inyong Ama na nasa langit. O saan ang gagaling ang kaluwalhatian? Sa mga tao na mabuksan ng kaisipan kung magliwanag na ang inyong ilaw sa buong sangkatauhan. Paano magliwanag kung ang inyong ilaw ay tinakpan nyo ng isang drum? Magliwanag ba? So, bakit hindi tumandag ang Panginoon? Dahil hindi nila magaya si Timoteo, hindi nila magaya si Pablo. Kaya sabi ni Pablo, tularan nyo ako gaya rin ko gaya ng pagtulad ko kay Jesus. Diba? Ay, iba pala ito. Magsitulad kayo sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Oo.
Efeso 5:1. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal. Matularan ba Diyos? Opo. Bakit natularan ni Jesus? Kayo ba hindi makatulad kay Jesus? O tamad kayo? Yung katamaran ba ay sisikat ng Diyos? Paano sumikat ng Diyos kung ang kanyang mga sundalo ay tamad? Kagaya ni Timoteo. Ito lang yung Timoteo. Alin po doon? Yung sa dos? Timoteo. Pangalawang Timoteo Salamat. dos, Ingat rin kayo sa amin. 4 na po. Sa 3 mo na po. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya'y kalugdan niya ang nagtala sa pagkakawal. Okay. Kalulugdan ka ba ng inyong general kung ikaw ay lakwatserong sundalo? Awol? Ano yung awol? Pabaya. Yung pinabayaan mo, tungkulin mo, awol ka. Ano ginagawa ng sundalo sa general? Ang sundalo ay awol. Sinisibak. Sinisibak sa tungkulin. Ano Nakalagay ng palakon sa sakagin. Ngayon, nakahanda ng palakol sa punong kahoy na hindi magbunga. Bunga na ba kayo? Hindi magano 3 taon na palugit para ipakita nyo ang bunga nyo sa Panginoon. Bakit hindi kayo makapagbunga? Dahil nilalason nyo yung mga bunga. Kayo mismo, pinapatay nyo yung bunga. Paano makinabang ang Diyos? Dahil hinahanap niya ang inyong bunga. Ano sabi ng Diyos? 3 taon na naghintay ako ng bunga ng punong kahoy ito. Wala akong makita. Ulit mo na. Di ba yun ang sabi niya? Ano sabi naman yung hardinero? Panginoon, bayan mo sa taong ito. Gagambuhin ko po. Babakuran ko. Didilingan ko. Iingatan ko para hindi kainin ng mga hayop. Kung magbunga, mabuti. Pero kung di magbunga, putulin mo. Ilang taon na kayo nakipag-aral dito? Sumubra na sa 3 taon. Hinahanapan kayo ng bunga. Dahil ang kaharian ng langit ay nalintulan ng Diyos sa 10 babae. Yung 10 babae, handa siyang pakakasalan sila. Pero hindi niya napakasalan yung 5. Bakit yung 5? Mangmang pala yung 5. Paano pakasalan ng Diyos ang mangmang? Dahil hinanap ng Diyos ang tapat at matalinong alagad. Na siya ang ilalagay niyang mamahala. Okay? Sa kanyang sambahayan. Alam niyo ang paghahari ng Diyos? Buong daigdig. At ang sabi naman ni Moises, hindi niya kaya mag-isa. Kahit na si Jesus, hindi niya kaya mag-isa. Kahit na ako, hindi ko kaya mag-isa. Mamahala sa buong daigdig. Kaya merong eleksyon na ginawa ng pamahalaan para maglagay ng isang taong tapat sa bayan. Yung nalagay sa eleksyon, tapat na sila o lahat ay kawatan. Kawatan po. So, hindi maaaring magkatiwalaan. Kaya, yung gobyerno na yan, kailangan maalis niya. Ang gobyerno ng Diyos ang siya ng mag-aari. Amen?
Kayo ba, handa nang maglingkod? Kaya ba ninyong ayusin ang malulot? Kaya ba ninyong ayusin ang giginto? Marilaw? Maynila? Buong daigdig. Kaya ang Diyos ay hinahanap niya yung aliping, tapat at matalino. O ang siya ilagay niya na posisyon. Alright, itong pag-aaral natin para matularan na ng Diyos na tapat at matalino. Hindi nagtaksil sa tungkulin. Hindi niya pinagpalit ang Diyos sa pera. Ito ba? Basta lumakat siya. Inayin niya ang Diyos, ang katawan niya, para gamitin ang Diyos. Nandun sa Roman, 12:1 hanggang 2. Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano kasi ang kalooban ng Diyos? Sinulat na ni Moises noong pa eh. Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12, pamagat. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. At ngayon, Israel. At ngayon, Philippines. Ano ang hinihingi sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos? Kundi matakot kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Lumakad kayo sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin siya. At paglingkuran niyo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. So, ikabubuti na yung sumunod sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, ano, 10 utos. Original na utos. Sa araw na yan, huwag kang kakuanangan maggawa. Yung susunod, huwag kang magnanakaw. Yung kasunod, masahin mo 10 utos. Yan ang original na utos sa buong sangkatauhan. Hindi yung one world order, one world religion. Hindi naman nila maganap. Exodo 20:1, pamagat. Ibinigay ang 10 utos. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang ininyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibugruin. Alright. Sino ang Diyos sa mga tao ngayon? Hindi ba ang gobyerno? Sarili. Lahat ng utos ng gobyerno, sinusunod ang tao. Face mask, face shield, pag hindi ka mabakuna, hindi ka makalabas. Yan ang Diyos ng tao. Gaya ni Nabucodonosor. Noong panahon niya, si Nabucodonosor na Diyos nasa katawan. Sino man hindi sumunod sa utos ni Nabucodonosor, papatayin niya sila. Yan ang gobyerno natin.
Nabucodonosor. Nabucodonosor. Right. Ano nangyari kay Nabucodonosor? Na naginip siya, di ba? Saka napasuko siya ni Daniel. Shadrach, Meshach, Yung mga propeta ng tapat sa Diyos na si Shadrach, Meshach, at Abednego, siya nagpasuko sa kanya. At anong sinabi ni Nabucodonosor? Sambay natin Sampay natin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, Meshach, at at Abednego. Abednego. Ngayon, sa panahon natin, paano sasambay nila ang ating Diyos? Kung kayo mismo, sumusunod kayo kay Nabucodonosor, peking Diyos. Pera ay peking Diyos. Lahat ng gagawin ng tao, yan ang kanyang Diyos-Diyosan na pinahigitan. So, ano nangyari kay Nabucodonosor? Na naginip siya ng punong kahoy, nawalan ng sanga, natuyo yung punong kahoy. Ano nangyari kay Nabucodonosor? Naging pulubi na si Nabucodonosor. Kaya maganap yan. Kung ang gobyerno na ito ay ating babakahin at ipakilala sa kanila, ang Diyos ay nasa atin. Dahil ang Diyos ay pumapatay. Dahil ang Diyos ay bumubuhay. Pero ang matao, walang takot sa Diyos. Sarili nila ang kanilang Diyos. Maligtas ba nila sarili nila? Kung wala ang Diyos, lahat ng bagay na yan nilikha ng Diyos, langit at lupa, pinakikinabangan ng tao, pero walang pasalamat ang Diyos. Totoo ba? Walang pasasalamat. So, lahat na ito ay pasalamatan ng sa araw na ito. Dahil tayo'y buhay pa hanggang ngayon. At yung mga buhay na yan, sinabi ni Panginoon, halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian na Handa. nakatagda na noong unang pang panahon. Ano yung unang panahon? Panahon pa ni Adan, nakatagda na yung kaharian. Pero hanggang ngayon, baliwala yung kaharian ng Diyos. Basahin ko pa muna. Sige. Mateo 25:34. Kung magkagayo'y sasabihin ng hari isa na nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buwat ng itatag ang sanglibutan. Magkano? Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ano yung nagutom? Nagkasakit, ginamot ninyo. Nagkaroon ng problema sa buhay, inayos ninyo. Kaya yung mga gumagawa na ganyan ay mga pinagpala at dapat magmana na kaharian. Tuloy mo. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pininom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ano yung hubad? Walang kabanalan, pero bihihan nyo ng banalan dahil sa pagtuturan matuwid, nakadamit siya ngayon. Kaya lang, huwag niyo duduwisan ng inyong mga damit. Pag madumi sa inyong damit, hindi kayo makapasok sa karya ng langit. Dahil may checkpoint doon. Pag nakita niya ang damit mo, batik-batik. Ano sabi niya sa checkpoint? Balik! Pero kung ang damit mo ay maputi, pasok. Yan ang hiwagaan ng kalangitan. So, dapat din nyo malalahanin ito. Dahil sabi ni Solomon, sa karamihan ng tagapagturo, ang bayan ay matatatak. Di ba ganon? Kaya kayo mga tagapagturo, husayin ninyo para ang bayan ng Diyos ay matatag na. Amen? Amen. O, palakpakan nyo sarili nyo. Tawagin ko si John. Palakpakan niyo siya. Palakpakan.